Masaya ba kayo? Nasa presence tayo ni Lord? Amen. Praise God. So bago tayo magsimula, let's all bow our heads and let us pray. Lord, salamat Panginoon sa hapon na ito, and we just ask for your Holy Spirit. Patuloy ka pong kumilos, and we are so ready for your word. Open our hearts and minds. Lord, speak through me, Lord God. Speak to your people. Mangusap ka po sa kanilang mga buhay. And we pray, Father God, that they will come out of this place a changed and transformed person, and they will never be the same again. Father, we just ask, Lord God, not just for a message, but a transformation of our lives. Help us, Lord God, to develop and desire a deeper relationship, a deeper desire for your presence, Lord God. Totoo nga po, Panginoon, that 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Ano man ang mga lugar na mapuntahan namin, ano ba mga magagandang places, Panginoon, na mapuntahan namin, wala po itong maikukumpara. Hindi ito yung maikukumpara, Panginoon, sa iyong presensya sa tuwing kami ay nasa piling mo, Panginoon. So, that's what we desire right now. Allow us, Lord God, to encounter you and to experience your presence once again. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, ipalakpak sa Panginoon. Alright, so we are now on our week 4 of our Unmute series, and we've learned a lot for the past weeks. Napakaganda ng mga topics na shinare ni Ate JC, ni Ate C, ni Sister Kim. At grabe, no? Talagang God has spoken into our hearts. And today, ang title po ng ating week 4, for our week 4, we're going to talk about discovering divine communication. Everybody say, discovering divine communication. Yan. Ito po ay pakikipag-usap sa Diyos. How do we keep our lines open with God? Paano ba natin ma-maintain ang stable connection para makausap natin ang Diyos? No? So, for the past weeks, natutunan natin how important in the life of Samuel, how important it is to recognize the voice of God. And we learned we must have an open heart. We must have a surrendered heart, a heart that is passionate and really desperate and humble. Okay? Napakahalaga nung kalagayan ng ating puso in order for us to hear from God. So sometimes we don't hear from God because there's a problem with our hearts. Okay? And we also learned the benefits or the difference of listening to God rather than man. Kagaya ni King Saul in his life, we learned how it's important na tayo ay nakikinig sa tinig ng Diyos at hindi sa tinig ng tao. And the more you spend time with the Lord, the more you hear the voice of the Lord. The more you spend time with people, the more you will hear the voice of the people. We also learned last week lang the hindrances to hearing from God. And I believe, naalala ko last week, one of the most common and biggest reason why we don't hear from God is yung ating unconfessed sin. Because sin separates us from God. Remember? Di ba? Yan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. And so as we continue in our week 4, isa sa mga katanungan na siguro tumatakbo sa ating isip, sa ating series of activating God's voice is, does God still speak to us today kung paano siya nakikipag-usap sa mga tao in the Old Testament? Kasi makikita natin, ang biblical records, talagang God is speaking audibly to people most of the time. As if talagang parang kausap nila ang Diyos. Eh bakit ngayon, Pastor, parang hindi ko masyadong na-experience yun, wala tayong masyadong ganong encounter? Minsan siguro nag-imagine lang ako, I don't really know. Si Moses, kinausap ni Lord, Exodus chapter 3, si Joshua, kinausap ni Lord, yung mga judges, every time na maipapagawa si Lord sa mga Old Testament people, kinakausap niya. Si Samuel, di ba? Si David, okay? Si Job, kinausap din siya ng Panginoon. Si Jeremiah. So, bakit ganon? Actually, there's no biblical reason kung bakit hindi na audible. Pag sinabing audible, iba yung edible. Edible, nakakain, di ba? Audible, ibig sabihin parang malinaw talaga. Na parang, di ba, ano ka dyan, di ba, nakikinig ka ng preaching, biglang napa-messenger ka, sasabihin sa'yo, Hoy, makinig ka. Walang gumaganon sa atin unless yung D-group leader mo nasa likod. Pero si Lord, walang ganun pangungusap sa atin
makinig ka sa mensahe ko. O kaya, bangon na, late ka na. Di ba? Walang ganong voice eh. Di ba? Ang maganda siguro may ganon tayong encounter, di ba? Parang, sino dito gusto ng ganong encounter na may tinig siya naririnig sa Diyos, no? Parang, may may boses ng Panginoon. Eman, halika rito. Kukunin na kita. Kinuha na pala. No? Okay. Eli, diba? Joseph, Ate C, Zeppy Boy. Diba? So, actually, there's no reason, di natin alam kung kailan ba tumigil ito, kailan ba natapos ito. Pero I think, siguro sa aking sa aking observation, maybe, hindi na tayo nagkakaroon ng ganong klaseng experience because the Bible is already written. Tapos na isulat ang Bible. Okay? And because the Bible, the Scripture, is considered to be the Word, the Logos, the Word of God, the very Word of God. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, the Word is God-breathed. Ibig sabihin, bawat salita dito is the breath of God. Pansin mo, pag nagsasalita ka, merong hininga. Di ba? Every time you speak a word, magsalita nga tayo, sabi natin, Jesus. O, di ba? May lumabas na hangin, naamoy ng iba. O. So, merong hininga. Ang Diyos, ang bawat salita na mababasa natin dito, meron pong hininga ng Diyos. This is the very Word of God. And I believe that's probably one of the reasons why God doesn't speak audibly to people nowadays. Pero ito over the course of 4,000 years of human history, makikita natin, God really spoke to people from Genesis to Revelation. Okay? So, ang pakikipag-usap ng Diyos ay hindi isang norm o isang rule na dapat lahat ng tao na nananampalataya sa Diyos ay merong audible voice. So, exception siya. Kumbaga, nangyayari ito sa ibang tao pero hindi sa lahat. So it doesn't also mean na mas special sila kasi may audible voice sila noon. No. Okay? So, sa biblical records, makikita natin, God is really speaking. Hindi lang clear kung talagang ito ay audible voice, ito ay isang inner voice, or isang mental impression. Minsan talagang sumagi lang sa isip mo, and then pangungusap na rin pala ng Diyos yun. But how does God speak to people? And in what ways? Yan ang tanong, no? By the way, ang tema po ng pag-aaral natin ngayon is how can we unlock the blessings of divine communication? How do we unlock the secrets, the blessings? Or how do we activate this divine communication? At paano ba mangungusap ang Diyos sa atin? What are the ways in which God speaks to us sa panahon natin ngayon? Okay? So, again, ang Diyos nangungusap pa rin sa panahon natin ngayon. Okay? So there are 3 things according to gotquestions.org. Sabi nila, God speaks through the scriptures, situations, and a still small voice. So yung 3 bagay na yan ay maaari ginagamit ng Diyos, okay, upang mangusap sa atin. Okay? Pwede mo natin i-flash. God speaks through scriptures. Hindi po yan. Isa pa. Scriptures, ayan. Situations, and still small voice. So, minsan merong tinig ng Diyos na talagang hindi naman talaga yung audible, pero merong tinig ka na naririnig sa Panginoon na talaga nangungusap siya. So, of course, number 1, scriptures. 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed. Okay? Isaiah 55 verse 11. Okay? So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but I will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So ito po, 3 na yan, scriptures, situations, minsan nakikipag-usap din ng Diyos sa atin through situations. Paano nangyayari yun? Of course, makikita natin, dinidisiplina tayo ng Diyos. So minsan, sino dito nararamdaman niya yung disiplina ni Lord sa mga nangyayari sa buhay niya? Amen? Ibig sabihin, kinakausap ka ni Lord. Okay, minsan inaalaw ka ng Diyos mag-antay. Gusto ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. May mga inaalaw ang Diyos sa buhay natin, and He speaks through our suffering, He speaks through our trials, okay? So that
we can develop a deeper level of our faith. We are being refined, we are being tested, and it's all for the glory of Jesus Christ. And also, God also speaks to us through a small voice. Okay? So, again, hindi naman ito laging norm, hindi pa lagi nangyayari. This is an exception, this is not a rule. This is not something na ordinary. So, case-to-case basis. Okay? So, let's read our text in Hebrews chapter 3, verse 7 to 9. Basahin muna natin. Sabay-sabay tayo. Okay? Look at the screen and we'll read this. Okay, 1, 2, 3, go. Therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, sabay-sabay tayo, mas malakas. 1, 2, 3, go. Do not harden your hearts as when they provoked me, as in the day of trial in the wilderness. Verse 9. 1, 2, 3, go. Where your fathers tried me by testing me and saw my works for 40 years. Okay? Sabi ng Bible, do not harden your hearts. It's important that our hearts are open. We learned that sa mga naunang linggo. It's important that we remove all distractions. It is important that we listen to the voice of God rather than the voice of men. Pero paano nga ba natin to maa-unlock? Okay? May mga, meron akong acronym. At ito ay HEAR. H-E-A-R. Yan, HEAR. Yan. Okay, how do we unlock divine communication? What is letter H? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Hear the word of God. Letter E, examine God's message. Letter A, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Allow the Holy Spirit to remind you God's word. And letter R, respond in obedience. So yung apat na yan, pag-uusapan natin. Okay, let's go first to number 1, hear the word of God. So, paano ba natin mas magiging clear yung tinig ng Diyos sa buhay natin? How can we clearly hear the voice of God? So, number 1, hear the word of God. Receive the word of God. Tanggapin ito. After you have received the Holy Spirit, alam niyo po, nung bago ka pa lang na born again, you are still empty. Okay? At kung ano man yung karunungan na meron ka, nung bago ka pa lang na born again, dahil bago ka pa lang, wala ka pang divine wisdom. Ang meron ka pa lang ay human wisdom. In 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 7, ang sabi ni Paul dito, yet when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world. Tawag natin doon, worldly wisdom. Or to the rulers of this world who are soon forgotten. Verse 7, no, the wisdom we speak of is the mystery of God, His plan that was previously hidden, even though He made it for our ultimate glory before the world began. So, dinidistinguish dito ni Paul ang dalawang klase ng wisdom. Meron tayong tinatawag na worldly wisdom or human wisdom. Anong wisdom ito? Ito yung wisdom kung saan, ito yung takbo ng isip ng mundo, ito yung kung paano nila pinoproseso ang mga bagay-bagay, ito ay wisdom ng mundo na sa kanilang decision making, sa kanilang mga values, sa mga bagay na pinapahalagahan nila. Okay? At ang kalaban nito ay ang wisdom na nanggagaling lamang po sa Holy Spirit. Okay? So, we need to hear the Word of God. Kasi ang responsibility natin, the moment that you have been born again, your responsibility is to make a regular, consistent deposit of the Word of God in your spirit. Kaya nga napakahalaga, nagbabasa tayo ng Bible eh. Napakahalaga na umaattend tayo ng D-group, ng life group, kasi nagde-deposit ka ng salita ng Diyos. Para yung iyong human wisdom, hindi yun yung umiral. Kailangan nagde-deposit ka ng Word. You need to receive the Word of God. You need to deposit the Word of God in your mind. Okay? Upang yung thoughts ng Diyos, yung principle ng Diyos, yung point of view ng Diyos, yun ang umiral sa buhay natin. Yun ang maipamuhay natin. Hindi yung advice lang ng kung sino-sino mga vlogger, sino-sino mga
life coach or kung sino-sino mga artista. Oo, maganda yung mga ina-advise nila eh. But is it a godly wisdom? Di ba? So we need to understand yung importance ng pagde-deposit ng salita ng Diyos sa spirit natin. So sabi mo sa katabi mo, receive God's word. Kasi our minds must be renewed by the word of God. Kailangan ma-re-educate tayo. So paano natin ito gagawin, Pastor? We need to read the Bible. We need to read the Bible. At habang binabasa mo ito, tuwing nagbabasa ka, nagkakaroon ka ng deposit sa spirit mo. Sa personal devotion mo, kapag merong Bible study, nakikinig ka tuwing preaching, nagbabasa ka ng mga Christian books, nagkakaroon kayo ng fellowship with other Christians, sa D group ninyo, sa life group ninyo, and you're listening to Christian podcasts, di ba? At yun yung mga pinapakinggan mo, yung talagang merong substance ng salita ng Diyos, merong laman. At ito ang dinedeposit mo sa sarili mo. So kung ano mang paraan, para makakuha ka ng wisdom ng Diyos, at ito'y dapat ma-deposit mo sa spirit mo. So actually, you are making a deposit of God's word in your life. So that's letter H. That's number 1. Hear the word of God. Okay? Kasi again, iba yung wisdom ng mundo, iba yung wisdom na meron ka sa wisdom ng Diyos. Kaya dapat kargado ka, hindi ng masamang spirito, kundi kargado ka ng salita ng Diyos. Amen? Dapat punong-puno ka, hindi ng galit, kundi ng salita ng Diyos. So you need to fill up yourself with the Word of God. Okay? Letter E, examine God's message. So after mo, of course, na ma-receive ang Word of God, you need to reflect on the Word of God. Kailangan i-examine mo ito. Ano ba ang mensahe ng Diyos sa akin? So pag sinabing nagre-reflect ka doon sa nabasa mo, sa napakinggan mo, iniisip mo, paano ko ito maa-apply sa buhay ko? Iniisip mo, Lord, ito pong narinig kong preaching, ano po ba dapat kong gawin dito? Lord, tandaan niyo ito every time, listen to me, every time meron kayong opportunity to hear the Word of God, it means may sasabihin si Lord. Okay? So halimbawa, pinalampas mo itong jump fest, pinalampas mo yung worship service, pinalampas mo yung D-group, pinalampas mo yung mentoring, na-miss mo na yung word ni Lord sa'yo. May sasabihin sana siya. Meron dapat revelation. Dapat puno ka na sana, na-miss out mo. Sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Pinalampas mo kasi. So, every time na makakapakinig ka ng mensahe, Lord, ano po ba ang gusto niyo sabihin sa akin? Dapat ganun ang attitude natin. No? So tayo bilang mga kabataan, tayo bilang mga young adults, tayo bilang mga married people, no? We need to understand every time we hear and we receive the Word of God, may mensahe si Lord. I-reflect mo yun. Okay? Paano ko ito ma-apply sa buhay ko, sa aking personal life, sa buhay ko sa bahay, not just in your church life, not just in your personal life, but also in your life, in your home. At home, sa mga tahanan po natin. Okay? So examine God's message for you. That's important. Bakit? Kasi the more, listen the more you reflect on the Word of God, the deeper it gets in your spirit. Mas lumalalim. Mas tumatatak. Okay? Mas talagang pumapasok sa sistema ng buhay mo kapag nire-reflect mo siya. Hindi sapat na nakinig ka lang ngayon, tapos parang lutang-lutang ka, pa-cellphone ka pa, palabas-labas ka pa, hindi ka pa attentive sa Word of God, tapos pag-uwi mo, wala na. Hindi mo na maalala to eh. Minsan tatanungin ka, anong preaching no Sunday? Hindi ko alam eh. Di ba nandun ka? Kaso absent yung mind ko. Absent-minded, di ba? Physically present, pero absent-minded. Hindi pwede. No? Sayang. And we need to reflect. And the more you reflect, kaya nga meron tayong discussion time, meron tayong minsan na dapat yung ating mga napag-aaralan tuwing Sunday, minimeditate mo rin yan sa bahay, nire-reflect mo rin ito bago ka matulog. Kesa naman antay ka ng antay ng magchat-chat sa'yo, hindi ka naman i-chat-chat. Di ba? Si Lord, ang dami ng word sa'yo, ayaw mo tanggapin yung word na hindi naman dumarating, yung pa inaantay mo.
So, si Lord, ang dami ng word sa atin, hindi natin nire-reflect. Okay? So, the more we reflect on the Word of God, the deeper it gets into our spirit. Mas lumalalim. Mas lumalakas yung conviction sa'yo kapag nagre-reflection ka. Kasi naiintindihan mo, para sa akin to eh. Okay, hindi mo iniisip na, sayang, dapat pala umattend siya. Siya yan eh. Hindi ka ganun mag-isip. Uy, sakto yung word. Dapat nandito si ano eh. Rebuke yan sa kanya. Sa pool siya dyan, sayang. Send ko nga sa messenger niya yan. Diba? Panoorin mo to, di ba? Pero na-miss out mo na, sa'yo personally, anong sinabi ni Lord? Di ba? Minsan, ganun tayong makinig ng Word of God eh. Kapatid, kung may gustong sabihin ang Diyos sa kaibigan mo, sa kasama mo sa D-group, sa kasama mo sa leadership, kasama mo sa ministry, si Lord mismo magsasabi doon. Ikaw, kung ano yung napapakinggan mo ngayon, para sa'yo to. Sabi mo sa katabi mo, para sa atin to. Ano sabi ni David? Psalm 119 verse 97 to 98. Oh, how I love your instructions. Ganito ba tayo? Lord, I love your instructions. I think about them all day long. Kita mo, all day long, buong araw, wala sa ibang iniisip kundi si Lord. Verse 98, your commands make me wiser than my enemies, for they are my constant guide. Hindi ako iniiwan ng salita mo, kaya mas tumatalino ako. Psalm 119 verse 11, sabi ni David, I have hidden your word in my heart. Pag sinabing hidden, ito yung nireflect niya talaga. Mineditate niya. Hindi niya lang binasa na parang hindi niya naintindihan. Nireflect niya at sinabi niya, this word is for me. This is what God wants me to do. Ito ang gusto ng Diyos gawin ko. Kita mo sabi niya, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So when we are filled with God's word, we will become familiar with God's voice. Hindi tayo magkakaroon ng sensitivity sa tinig ng Diyos kung hindi tayo familiar sa scriptures. Kaya pansin nyo yung mga games natin, gaganda, di ba? Hindi ka mananalo kapag di ka nagbabasa ng Bible. Di ba? Nananalo ka doon sa mga putok-putok lobo. Pero itong sukatan na to ng knowledge natin sa scriptures. Di ba? So, sana tuloy natin yan. Maganda yung natin, mga games natin. No, I'm not saying pangit yung mga games, no. Maganda rin naman. Pero ngayon talaga, china-challenge tayo eh. How knowledgeable are we pagdating sa Word of God? Dami tayong alam na issue ng mga artista, buhay ni ganito, buhay ni ganyan, pero yung salita ng Diyos, kulang tayo. Okay? So when we are filled with the Word of God, we will become familiar with God's voice. Yan din ang problema ni Saul. Ni King Saul. Bakit? Kasi, binigyan naman siya ng word eh. Binigyan ng word si King Saul. Kaso, hindi niya ito itinago. Ibig sabihin, hindi niya ito pinahalagahan, hindi niya talaga ito nireflect sa sarili niyang buhay. Kaya nung binigyan siya ni Lord ng word, hindi niya inonor. Kasi hindi niya naman tinago eh. So, halimbawa, nakarinig ka ng word ngayon, pero hindi mo tinago sa puso mo. Hindi mo ni-notes, hindi mo tinandaan. Kinalimutan mo lang, labas dito, ay papasok dito, lalabas dito, and then di mo na maaalala. Hindi mo ni-reflect sa sarili mong buhay. Kung ano-ano iniisip natin while listening to the preaching, while we are reading the Bible, basta makapagbasa lang tayo ng Bible. We need to hide, we need to keep the Word of God. Para mangyari, hindi tayo magaya kay King Saul. Later on, ano nangyari? He dishonored God, he disobeyed God. Hindi na natili yung salita ng Diyos sa kanya. So we need to dwell in the Word of God. We need to honor the Word of God. We need to study the Word of God. And we need to obey the Word of God. John 10 verse 27, sabi dyan, my sheep hear my voice. Sabi ni Jesus, yung mga tupa ko, they hear my voice. They know when I'm speaking. They are listening to my voice. So learn the Word of God. Aralin. And it will become easier para malaman natin kung ano ba ang pangungusap ng Diyos sa buong araw na nagdaan. Kasi alam mo yung Word of God eh. Okay? So ano yung number 1? Letter H. Hear the Word of God. Number 2, examine.
God's message. And number 3, letter A, 1 to 3, go. Allow the Holy Spirit to remind you God's Word. Now actually, itong step na to, this is totally dependent sa kapangyarihan po ng banal na Spirito. This is the Holy Spirit's job. Okay? So ito nangyayari basically. Let's go to John 14 verse 26. John chapter 14 verse 26. But when the Father sends the advocate, that's the Holy Spirit, as my representative, that is the Holy Spirit, He will what? He will, ano gagawin ng Holy Spirit? He will teach you everything and will what? Remind you of everything I have told you. Lahat ng tinuro ni Jesus, lahat ng salita ni Jesus, ipapaalala ng Holy Spirit. So sabi ni Jesus sa mga disciple niya, lahat ng tinuro ko, lahat ng salita ko, i-remind ito sa inyo ng Holy Spirit. Same thing with us believers today. So when you say remind, ipapaalala na lang niya sa'yo. So there is something that you already received. May word ka na. Okay, it's already deposited in your spirit. So, ipinapaalala yun ng Holy Spirit sa'yo. Yung mga devotion mo, yung mga panahon na nagbabasa ka ng Bible, yung godly wisdom, yung mga napakinggan mo sa preaching, yung meditation mo, yung reflection mo, lahat yun. Kapag dumarating ka sa isang decision making, merong temptation, merong mga malaking decision sa buhay mo na kailangan mo gawin, umiiral yung godly wisdom kasi i-remind sa iyo ng Holy Spirit yung mga bagay na nabasa mo na, napakinggan mo na, at naaral mo na. Nakuha po ba natin? Okay, are you following? So, there is something in you. May word na sa'yo. At ipapaalala ng Holy Spirit yon. And take note, the Holy Spirit cannot remind you of something that was never in your mind in the first place. Paano niya ipapaalala isang bagay na hindi mo naman natanggap? Hindi mo naman binasa ito. Ano ipapaalala ni Holy Spirit? Hindi mo binasa eh. Paano kanya i-guide sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Paano kanya tuturuan mabuhay sa salita ng Diyos? Wala kang binasa. So we need to allow the Holy Spirit to remind us of the Word of God, meaning those devotions, preachings, meditation, okay, mga discussion natin about the Bible, yung Bible study na inatinan mo, yung life group na inatinan mo, yung Word doon, dapat tinago mo yun. Dineposit mo sa spirit mo. At kapag dumating na yung challenges, yung trials, yun yung huhugutin ng Holy Spirit, ipapaalala niya sa'yo. For example, you're having an argument, nag-aaway kayo. Ng tropa mo, nag-aaway kayo ng kaibigan mo, nag-aaway kayo sa bahay ng kapatid mo, tapos napipikon ka na. Sasabog ka na. Di ba? Ito na, sasabog na ako. Napapakagat na ng labi, di ba? Sige, isa pang hindi ko na magusto yung tabas ng dila nito. Pabanatan ko na ito eh. Di ba? Magmumura na talaga ako. Talagang mapipikon ka na. Di ba? And then biglang, hinugot ni Holy Spirit. Proverbs 15:1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Na-devotion ko yun ha. Oo nga. So, dahil naalala mo ito at ni-remind ka ng Holy Spirit, kasi nabasa mo yun eh. Ngayon, kakalma ka ngayon. So, nagagalit na, di ba? Nabasa mo yung Proverbs 15:1 last week. Pinaalala ni Holy Spirit, kapatid, okay lang, kalma lang tayo. Magkapatid tayo sa Panginoon. Di ba? Okay lang yan. So, sorry bro. Nadala lang ako ng emotion ko. Hindi na ayos na, hindi kayo nagsigawan, hindi ka sumabog, hindi ka napikon. So, nagkaroon ka ngayon ng godly wisdom instead na umiral yung human wisdom mo, yung instinct mo, yung ego mo, yung pride mo. Dahil may binasa kang word, may nireceive kang word, nag-reflect ka ng word, nire-remind ito ng Holy Spirit sa'yo. Every time, may mga sitwasyon, nakakailanganin mo yun. Okay? So, ano nangyayari? Nagiging maayos yung ating decision making. Hindi ka nanigaw, hindi ka sumabog. Di ba? O ba, may kausap ka na talagang tempted ka na magsalita ng hindi rin maganda.
Diba? Parang ungodly na yung gusto mong words na bitawan. Papatitikimin ko talaga to ng malulupit na mga salita. Gusto mo rin ng mga ganyanan, ha? Kung ganyan ka, mas ganito ko. Di ba? Kung maangas ka, mas maangas ako sa'yo. Di mo ako kilala kung saan ako pinanganak, tol. Ha? Gusto mo yata, bubarin ko muna pagka-Kristiyano ko, ha? Di ba? O sige, ganyan ka magsalita. O, reply ka din, di ba? Sa chat lang pala nag-away, no? O, reply din siya, di ba? Pangit na rin yung mga salita niya. Di ba? Ganyan ka, pinaparinggan mo ako sa notes, ha? Sige, ako din. Di ba? Christian, tapos ang pangit ng mga salita. Bago mo gawin yon, nung mga nakaraang buwan, may preaching or merong time na nag-reflect ka, pinaalala ni Holy Spirit, Ephesians 4:24. Basahin natin ang sabi ni Ephesians 4:24. Biglang hinugot ni Holy Spirit, galing dun sa dineposit mo. Ephesians 4:24. Put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy. May new nature na ako. Tuloy natin. In verse 25, so stop telling lies and let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. Verse 26, ito na. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you're still angry. In verse 27, ito na. For anger gives a foothold to the devil. Parang medyo, nabasa ko yun. Tuloy mo ba? If you are a thief, quit stealing. Pandaming mga Tuloy mo ba? 29. Don't use foul or abusive language. Parang alam mo yun, parang nanginginig na yung kamay mo. Ephesians 4:29. Sorry Holy Spirit. Nanigas na yung kamay. Pinigilan ka na. Kasi sabi, let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Wow. Alam mo yon, yung may meme ako napanood, di ba? Yung si Holy Spirit nakaganon doon sa tao. Minsan ginagawa ng Holy Spirit yan eh. No, paano tayo magkakaroon ng gantong conviction kung walang word? So kung di mo nabasa yan, ano i-remind ni Holy Spirit sa'yo? And sometimes nabasa mo na pero hindi mo in-honor, hindi mo kinip. Kagaya na sabi ni David, I have hidden your word in my heart. Isinapuso. Yun yung ibig sabihin ng isinapuso. Ito pa, kaya mahalaga na nagkakaroon kayo ng memory verse. Kasi kapag magulo na isip nyo, yung mga memory verse nyo, ipapaalala ng Holy Spirit yun. Yung mga minemorize nyo. So, you're tempted, meron kang gustong murahin, meron kang gustong pagsalita ng di maganda, pero sabi ni Holy Spirit sa'yo, Ephesians 4:29, bang. Dahil nakadeposit yun sa spirit mo. So, you want to say something ungodly? You want to say something foul? Language? Ngayon, meron ng guidance ng Holy Spirit. Gamit yung word na binasa mo. In some instances, you're tempted to view a pornographic sites, di ba? Ngayon, ni-remind ka ng Holy Spirit, Matthew chapter 5, verse 29. Ano sabi niya? Matthew 5:29. So if your eye, even your good eye, causes you to lust, gouge it out. Naku, ayoko, hindi na ako manonood nito. Kasi kung yung mata ko raw nagkukos, para magkasala ako, mas mabuti pang dukutin ko na lang ito. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. So meron kang conviction. And then i-remind ka pa ng Holy Spirit, hindi ka man nagko-commit ng adultery, but if you have lustful thoughts in your mind, you have committed adultery in your heart. So ito mga nabasa mo na ito, nire-remind niya sa'yo. And you're tempted na gumante, you're tempted na maghiganti dun sa tao. Ano sabi ng Romans chapter 12, verse 17? Never pay back evil with more evil. Gumawa na ng masama yung tao, gagantihan mo pa ng masama. It doesn't do any good. Kasi dapat ang ginaganti doon, kabutihan. Hindi mo maitatama ang isang mali ng isa pang pagkakamali. So, ano sabi ng Romans 12:17? Do these things in such a way that everyone can see you are honorable. So ipakita mo na kagalang-galang ka.
Kapag ka hindi natin ginagalang ang ibang tao, hindi na rin tayo nagiging kagalang-galang. Verse 18, do all that you can to live in peace with everyone. Dear friends, verse 19, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. So hindi mo kailangan magiganti. Hindi mo kailangan bumawi. Hayaan mo si Lord na ang bumawi kung may dapat man ibawi. Pero ikaw, your job is to what? Live in peace. Live an honorable life. Amen? So first, hear the word of God, examine and reflect the message of God, allow the Holy Spirit na i-remind ka sa mga word na dineposit mo na sa spirito mo, yung mga principles, yung mga commands, yung mga stories na nabasa mo na. Di ba? So if you're experiencing suffering, maalala mo, nabasa ko na to Itong nangyayari sa akin, para dinaanan na to ni Joseph Binenta siya, pinalaya siya sa tahanan nila, napunta siya sa Egypt, at lahat ng mga pangit na nangyari, alam ko na to, saan papunta to Parang magiging vice president yata ako ng Pilipinas. Parang ganun ba yun? Or Pamalacanang ba to? Di ba? Ano ba to? Alam ko na tong story na to, nabasa ko na to. Or meron temptation, uy naku, may tukso. Di ba? May nakita ka, kapitbahay nyo, naliligo, parang alam ko na yun Parang nabasa ko sa Samuel yun si David yun Naku, pwede ako manilip, kaso alam ko na saan papunta tong paninilip na to Ayoko na gawin to, nabasa ko na tong kwento na to Amen? Nakuha ba natin? So, the stories that you read before, the commands, the principles that was deposited in your spirit, ito ay ipinapaalala sa'yo ng Holy Spirit. Amen? And letter R. Ito yung text na binasa natin kanina. Respond in obedience. Everybody say obedience. Hebrews chapter 3 verse 7. That is why the Holy Spirit says, today, when you hear His voice, don't harden your hearts as Israel did when they rebelled. When they tested me in the wilderness. There, your ancestors tested and tried my patience, even though they saw my miracles for 40 years. Sinubok nila ako. Don't harden your heart. Sabihin mo sa katabi mo, don't harden your heart. Ibig sabihin, when God is speaking, when the Holy Spirit speaks to you, don't waste time. Don't say, susunod ako bukas na lang. Next week ko na lang i-apply yan. Ngayon, ayoko muna i-apply yan. Hindi, sabi ng Holy Spirit, sabi ng Word, He says, today, kapag narinig mo ang Holy Spirit, huwag mo nang hayaan na lumampas pa o lumipas pa ang panahon na hindi mo yung susundin. Why? Because, if you don't obey the Holy Spirit today, tomorrow, mas matigas na ang puso mo. So lahat ng mga hindi mo sinunod na command ni Lord ngayon, mas lalong hindi mo na susundin yan sa mga darating na araw. And the more you delay your obedience, the more you will disobey God. The more you delay your obedience, the more your heart will be hardened. At iniisip mo, pwede kong gawin kung anong gusto ko at walang consequence. No. Ano bang context nitong Hebrews, yung binasa natin? Actually, itong mga sinulatan ng author ng Hebrews, okay, of course, ang mga sinulatan ay mga Hebrews. Okay? Mga Israelites, mga Jews, na naging Christians. And because of persecution, because of trials and suffering, they are being tempted. Sabi, parang gano'n, wala naman nangyayari. Christian ako. Balik na lang kaya ako sa dati naming relihiyon, sa Judaism. Balik na lang kaya ako doon sa religion of works. Parang wala namang kwenta tong faith na ito kay Jesus O anong encouragement sa kanila ng author ng Hebrews? Sabi niya, huwag mo nang gayahin yung mga ninuno mo. Huwag nyo nang gayahin yung ancestors nyo. Ngayon, if you hear my voice, obey me. Okay? Huwag nyo na tularan ng mga Israelites. Bakit? Yung mga Israelites, they missed out the blessing of the promised land. Why? They hardened their hearts. They didn't respond to the word. So kumbaga parang,
You received the Word of God. You reflected on the Word of God. And the Holy Spirit reminded you of the Word of God. Pero hindi ka pa rin nag-respond, lalong magiging matigas ang puso mo sa Diyos. Kagaya nitong mga Israelites. During the time ng wilderness, they tested God. They rebelled against God. Sinubok talaga nila yung patience ni Lord. Sinagad nila si Lord. At ang sabi pa nila sa Diyos, Lord, sabi na kay Moses, Moses, ano ba to? Akala ko ba maganda buhay natin? Sana, hindi tayo mananalo dyan. Ang lalaki ng mga higante dyan. Nakita ng mga spies. Diba, si Joshua at si Caleb lang yung nanampalataya sa Diyos. Hindi tayo mananalo dyan. Mas mabuti pa mamatay na lang kami dito sa disyerto kaysa pumasok kami dyan at papatayin lang din naman kami. Sabi ng Diyos, kung ano yung sinabi nyo, yun ang gagawin ko. Dahil dyan, housemates, dyan na kayo mamamatay sa disyerto. Moses, kunin mo ang iyong tungkod. Ipalo mo sa kanila. So sabi ni Lord, gusto niyo pala, okay, hindi kayo nanampalataya sa akin. Ayaw niyo sumunod. Sabi ko, sugurin niyo na, pasukin niyo na, kasama niyo ako, kakampi niyo ako. Ayaw niyo sumunod, sinusubok niyo talaga ako. At sabi niyo, mas gusto niyo pamamatay dyan. Okay, your wish is my command. Diyan talaga kayo mamamatay. Moses, uwi na kayo. Bigla nagbago yung isip ng mga Israelites. Hindi. Sige na. Lord, sorry, Lord. Susugod na kami. Sabi ni Moses, wag na. Wala na yung blessing ni Lord. Kung kailan gusto ni Lord, ayaw nila. Nung ayaw na ni Lord, tsaka nila ginusto. Ang gulo. Ano ginawa nila? Sumugod sila. Wala. Nagkandamatay din yung mga sumugod. Nagtakbuhan pabalik. At sabi ni Lord, magwa-wander kayo for 40 years. Diyan sa wilderness, paikot-ikot po sila. Bakit? Kasi sa 40 years na yon, dun namatay yung unbelieving generation ng Israelites. At yung mga nakapasok lang ng promised land ay yung mga sumunod na generation na. At ang tanging nakapasok lang ng promised land, actually si Moses na-disqualify pa. At ang nakapasok lang, nagaling sa first generation, si Joshua at si Caleb. Pero lahat ng mga kasabayan ni Joshua at ni Caleb, namatay talaga. Naging libingan ang disyerto ng mga Israelites na hindi sumunod sa Diyos. They tested God. They didn't respond in obedience. Kaya sabi ng author, sayang. Huwag niyo nang tularan ng mga Israelites. Huwag niyong subukin ang Diyos. Kasi sila, na-miss out nila ang blessing ng Diyos. So whenever you hear the voice of God, don't test Him. Don't try Him. Respond in obedience. Verse 11, ano sabi ng verse 11? Hebrews chapter 3, verse 11. As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Anong rest yun? Yung rest in the presence of God. Rest in the blessings of God. Why? Kasi hindi sila naniwala, hindi sila sumunod. They did not respond in obedience to God's voice. So dahil dyan, you will never enter my rest. Ang ganda ng plano ko sa inyo. Kaso ayaw nyo sumunod. Ganda ng calling ko sa'yo. Ayaw mo sumunod. May sinasabi ako sa'yo, ayaw mo pakinggan. Sabi mo next week na lang. So, again, God is saying the same thing to you and me today. Kapag na-receive mo na, at na-reflect mo na, at ni-remind na ng Holy Spirit sa'yo yung word, huwag mo nang i-delay ang obedience mo. The more you delay obedience, the more your heart becomes hardened, and the less you hear from God. Bakit? Hindi mangungulit ang Diyos sa'yo. Hindi mamimilit ang Diyos sa isang tao na ayaw naman sumunod sa Kanya. Nung una, kung mababasa nyo, si Pharaoh, ang sabi ng Bible, Pharaoh hardened his heart. Pero dahil hindi pa rin siya nagpapatinag, later on, naging permanent na yung pagiging katigasan ng puso niya at ang sinabi na ng Diyos, the Lord hardened Pharaoh's heart.
So mangyayari at mangyayari din yan sa maraming mga tao. The more they reject the gospel, the more they reject the commands, the more they reject the life in Christ, the more they reject salvation that is found in Jesus Christ, the more they reject the calling of God, lalong tumitigas ang puso nila sa Panginoon. So if you can't hear God's voice today, maaari, bakit mahina na lang ang tinig ng Diyos? Bakit hindi na ako makarinig kay Lord ngayon? Maaari, maraming beses mo siyang sinuway. Remember when God spoke to King Saul in the past? He did not do what God had commanded him. Naubusin ang mga Amalekites. At noong time na yon, namatay na ang prophet Samuel, desperado na siyang makakuha ng revelation kasi hindi na nakikipag-usap si Lord sa kanya eh. Yun lang naman ang common sense eh. Bakit makikipag-usap ang Diyos sa isang taong hindi naman nakikinig sa Kanya? So bakit makikipag-usap si Lord sa atin kung ayaw naman natin makinig sa Kanya? When God speaks to you and you don't obey, the next time, you will hear Him more quietly. Minsan, mas lalong humihina ang boses ng Diyos kasi dinidisobey mo siya. It's like, according kay Pastor Vlad, sabi niya, you are lowering the volume every time you disobey God's voice. But you unmute when you repent. Amen? Humihina ng humihina yung tinig ng Diyos every time you disobey Him. Pero, naa-unmute siya sa buhay mo tuwing nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. So kung matagal tayong nagmatigas sa Diyos, siguro matagal na panahon na rin na hindi ka nakakarinig ng tinig ng Diyos at wala ka ng revelation ngayon. Kapatid, God is calling you to repentance. Kung gusto mo i-unmute ang boses ng Diyos sa buhay mo, you repent. You ask God for forgiveness. So, how do we unlock this divine communication? We need to hear. Ano yung hear? Okay, ano yung hear? Letter H, 1, 2, 3, go. Hear the word of God. Letter E, examine God's message. Letter A, allow the Holy Spirit to remind you God's word. Letter R, respond in obedience. And this is our big idea. If we're to summarize everything that we've learned, dalawang bagay lang. To unlock divine communication, we must be scripture-fueled and spirit-led. Walang voice tayong maririnig sa Diyos kung walang Bible at wala ang Holy Spirit. Walang reading ng Word of God. If you are more, minsan ito pa, tandaan natin, hindi rin po pwede na gusto mo lang ng Word kay Lord. Lord, gusto ko po ng solution sa problema ko ngayon. Gusto ko po, anong gagawin ko po? Na-experience yun na ba yun? Minsan nagtatanong kayo kay Lord, Lord, ano pong gagawin ko? Pero hindi siya sumagot. Sino po na-experience na yun? Lord, di ko na po alam gagawin ko. And you didn't heard something from God. You haven't heard from God. Kasi, minsan, desperate ka lang sa word from God, pero hindi ka naman devoted kay God. Kapag ang gusto mo lang ay makakuha ka ng solusyon sa problema, pero ayaw mo namang mag-dwell sa presence niya, you will lose discernment and later on you will fall into deception. Reminder, young people, leaders, pastors, lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, lahat ng mga nagdi-desire na ma-activate ang voice ng Diyos sa buhay nila. Remind this to yourself. A relationship with the Holy Spirit is more important than a revelation from the Holy Spirit. So make sure na hindi ka lang humihingi ng word kay Lord. Na bago ka humingi ng word kay Lord, hiningi mo na maka-encounter mo ang presence niya. Hindi pwede gusto mo lang ng word kasi magpipreach ka eh. Gusto mo lang ng word kasi ikaw magtuturo. Gusto mo lang ng word kasi problemado ka na. No. So hindi pwede na ang after lang natin revelation pero yung relationship ayaw natin i-work out. Gusto mo mangusap si Lord sa'yo, wala ka namang time sa Kanya. Spend time in His presence. And until you seek first God's presence, you cannot receive
from the Holy Spirit. So go to God to be filled first by His presence before you can be led by the Holy Spirit. Kung hindi tayo filled ng presence ng Holy Spirit, hindi tayo po pwedeng makatanggap ng leading ng Holy Spirit. Kailangan mapuno muna tayo. And this requires humility and surrender on our part. We need to unmute God through repentance. Stop hardening your heart. Huwag ka na magmatigas, kapatid. Huwag na tayo magmatigas kay Lord. Ipabasag mo na kay Lord yung pride mo. Kasi yan ang dahilan kung bakit hindi mo na marinig ang tinig ng Diyos. It's time to unmute God in your life. Come on, let's stand up. And let's desire for the presence of God. If we want a divine communication with the Lord, we must first draw near to Him. At ang sabi ng Bible, if you draw near to me, I will draw near to you. Lahat ng mga lumalapit sa Kanya, hindi tinataboy ng Diyos. Lahat ng lumalapit sa Kanya, inilalapit niya rin ang Kanyang sarili. So right now, God is asking you to humble yourself. At kung alam mo sa sarili mo na matagal ka nang nagmamatigas sa Diyos, matagal ka nang walang word kay Lord, now is the time that you humble yourself and repent. And as we sing this song to the Lord, make this your prayer, make this your covenant to God, and let your heart's desire be expressed in this song. So I want you to lift up your hands to the Lord. Bow your heads, close your eyes. Yes, Jesus. We desire your presence, Lord. We need your presence today. Yes, Lord. I give my all to you. Come on, lift your hands to the Lord. Come on. Send me and I will go for you. Yes, Lord. To the ends of the earth, I follow after you. I want the world to know your love endures forever. Yes, Lord. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Is there within your presence, longing for your touch? 1,000 days cannot compare to one day in your thoughts. Hug me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Yes, Lord, we are here right now. Come on, surrender your hearts to the Lord. He's speaking into your heart. Nangungusap ang Diyos sa puso natin. Yes. Let this be your prayer. I give my all to you. Send me and I will go for you. To the ends of the earth, I follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I
Yes, Lord. We desire your presence, Lord. Stay within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to walk in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here we stay within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever you now will worship you forever. Come on, lift your voice to the Lord. Worship, Come on, just lift your hands and worship the Lord. and I will worship you forever. I will worship you, I will worship. and I will worship you forever. I will worship you, For the last time. and I will worship you forever. I will worship you. Yes, Lord, we long for your presence. Yes, Lord. Here we stand within your presence, longing for Yes, Lord. your touch. Yes, Lord. 1,000 days cannot compare to one in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Come on, for the last time, sing. Here we stand, Lord. Here we stand within your presence, longing for We long for your touch, Lord. 1,000 days cannot compare to one in your courts. Lord, hold us, Lord. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Stay within Yes, Lord. presence, longing Lord, we long for your touch. Lord, wala po may kukumparaan ang lahat ng bagay sa mundo. Nothing can be compared to you. Nothing can be compared in being in your presence, Lord. Lord, we long for your presence, Lord. Lord, we long to be with you. We long for your touch. We long to hear a word from you, Lord. Lord, patawad, Panginoon, if we hardened our hearts, forgive us, Lord. Kung nagmatigas kami, Panginoon, and we disobeyed you and we delayed our obedience. Forgive us, Lord, kung nag-compromise kami. Patawad, Panginoon, kung naging prideful kami, Lord. But right now, Lord, we desire to be in your presence once again. And we desire, Lord, to hear a word from you, O God. So we thank you, God. And we believe, Lord, that you're doing something in our hearts. Alam ko, Panginoon, binabasag mo ang pride. Binabasag mo, Panginoon, ang lahat ng pagmamataas. And nakikita niyo po ang puso ng bawat isa dito. They are longing for your touch. They are longing for your presence, Lord. They are longing and desiring to be with you, Lord. Lord, we want to hear you again in our lives. Speak to us, Lord. For your servant is listening. Kami po ay servant mo. Come on, let's sing one more time. Here we stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior.
longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, Thank you, Jesus. my precious Savior, I'm forever yours. We thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na muli pinaramdam niyo po sa bawat isa. And we ask, Lord God, that every day we will dwell in your presence. We will desire to be with you. We will long for you to speak to us, Lord God. We will desire to hear and listen and spend time with you more than anything else in this world. Lord, tulungan niyo po kami makabalik, Panginoon. Patuloy niyo pong basagin ang aming puso. And we, Lord, ask that you be unmuted in our lives. Kaya mo, Panginoon, ma-eliminate ang lahat ng distraction at matuon lahat ng aming pag-iisip, ang buong buhay namin sa iyong salita, sa iyong direction, sa iyong kalooban. Lord, that is our prayer. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you. God bless you.